Questions, normal daw ba na hindi mo makasabay ang iyong kabatch pagpunta mo dito sa Czech Republic? Meaning to say, magkakabatch kayo na BNFS, magkakabatch kayo na interview sa visa nyo, pero hindi kayo magkakabatch ng pagpunta dito. So, nangyayari ba to? So, let's talk real talk, no? So, nangyayari po ito. May mga cases kasi na sumablay sa medical yung kasamahan nyo. May cases na hindi agad siya nakapag-provide ng mga documents. Kaya doon sa iba na nagsasabi na bakit etong si mga kasama namin is nakalis na, kami is hindi pa nakakalis. Ano ba yung mga case-to-case basis bakit naiwan kami at sila ay nauna sa amin. So, nangyayari yan. Sabi ko nga sa inyo, depende yan sa sitwasyon. Minsan, kapag late kayo nakapag-provide ng mga documents nyo, ng mga requirements nyo, so possible na maiwan kayo. Especially kapag urgent ang employer nyo ng pagpapadispatch sa inyo. So, ipapalo up kasi nila yan dito sa Czech Republic para agad kayo ay ma-approve yung inyong visa. So, kung halimbawa isa kayo sa hindi pa kompleto yung visa or hindi pa kompleto yung requirements ng visa, so may possibility na mauna yung mga kasamahan nyo. Pero, sa mga ganitong kaso, nangyayari to pero rest assured naman na kayo ay makakasunod. Ibig sabihin nun, basta na-complete nyo yung documents nyo, ma-approve yun, makakasunod kayo. So, may mga cases lang before na nangyari na parang na-interview kayo, na trade test kayo, tapos pagdating sa visa, hindi kayo nakapag-provide ng apostilled police clearance kagad. So, matagal kasi masyado kapag yung apostilled police clearance is kukunin nyo on the spot ng pag halimbawa, naghingi sila ng requirements, saka nyo palang kukunin ng inyong apostilled police clearance, medyo matagal kasi ang process nito. So, minsan inaabot ng 2 to 4 months, minsan mas matagal pa. So, sa mga ganitong kaso, may mga instances na yung employer nyo, kapag nalaman na kayo ay kukuha pa ng police clearance, is kinakancel nila yung inyong pagpunta dito. So, may instances na ganun. But, hindi ko sinasabi na lahat. May instances lang na ganun. So, para maiwasan nyo yon, unang-una, bago kayo mag-apply sa inyong agency, is itanong nyo na kaagad yan or kumuha na kaagad kayo ng apostilled police clearance doon sa bansa na inyong pinuntahan. So, itong apostilled police clearance na to, guys, ay para lamang to doon sa mga ex-abroad na 3 years pababa dyan sa atin sa Pilipinas. May mga instances na 4 years hinihingan pa rin sila ng agency ng apostilled police clearance. Pero ang nasa law kasi talaga is yung 3 years pababa. So, kung hiningan kayo ng inyong agency ng apostilled police clearance galing doon sa dati nyong company or dati nyong trabaho sa ibang bansa, so, ano nyo na kaagad yun, no? Kunin nyo na kaagad kasi kailangan nyo yun kung hihingan nila kayo. Now, kung tanongin nyo rin sila kung meron pa bang ibang way, kung meron pang ibang way para hindi kayo kumuha ng apostilled police clearance. So, itanong nyo yan sa inyong mga agency kung sakaling kayo ay ex-abroad. Sa instances na ganito, malalaman nyo naman kaagad kung kayo ay makakapunta ng Czech Republic or hindi, kung hindi kayo makakapag-provide kaagad ng apostilled police clearance. So, ang isa pang reason kung bakit mas nauuna yung iba yung mga kasamahan nagkaroon ng documents problem, for example, yung mga papers nyo dito na provided ng inyong company or ng inyong employer or ng inyong agency dito is nagkaroon ng problem like sa accommodation kasi kailangan nilang mapatunayan na sila ay eligible, na kaya nila na kumuha ng tao from the Philippines, kaya nilang magpasahod, and then yung accommodation nila is hindi crowded. So, kailangan nilang mapatunayan yun. At kapag napatunayan nila yun, possibility yung approval ng ministry doon sa accommodation and then sa documents, no? But kung hindi nila yun mapatunayan, so hihingi sila ng another documents from your agency. So, ganun yung mga case-to-case basis. Kaya, hindi minsan nangyayari na nagkakasabay kahit magkakabatch kayo. Way back dun sa batch namin before, hindi namin nakasabay yung isa naming kabatch kasi nagkaroon siya ng medical problem. So, hindi ko masyadong alam yung history ng medical problem niya. Pero, yun lang yung nabalitaan namin na 3 days before ng flight namin is kinancel siya ng aming employer dahil nga sa medical issue niya. So, sa mga ganitong instances, si agency lang yung makakasagot kung kayo ay, bakit hindi kayo makakapunta. Kasi, itong mga ganitong cases naman is bago kayo ma-approve yung inyong visa is malalaman nyo na kagad yan. Kasi hindi naman nyo malalaman yan on the spot na palis na kayo. Malalaman nyo yan bago ma-approve yung inyong visa. Kasi nga, especially kapag medical yung problem, bago pa lang yan niraran dito is malalaman nyo na kaagad na mayroon kayong medical problem kasi magpapamedical naman kayo bago kayo magpa-visa. So, may mga instances nga lang na after ng visa saka nagpapamedical. Pero, may mga time din naman kasi na matagal pa yung time expansion nyo. Kaya, kahit paano, halimbawa, ang sakit is about sa
halimbawa ay yung high blood. So, yun yung mostly, yung fatty liver, yun yung mostly na nakikita sa mga ganyan sa medical. So, sa mga ganitong instances, guys, possible na hindi kayo makasama or makasabay doon sa inyong mga kasamahan. Pero, hanggat hindi po nadidecline ang inyong visa, wag po kayong mag-worry kasi ibig sabihin nun is on process pa rin siya dito sa ministry. Once na makita nyo or makita ng agency nyo na decline ang inyong visa, pwede naman nila yung parang, ano ngayon, parang ilalaban nila. So, uulitin nila yung process and then kung i-decline ulit kayo, dun pa lang sila parang iaano na kayo, parang i-give up na kayo. But until hindi kayo gini-give up ng inyong employer, don't worry kung kayo ay naiwan ng inyong mga kabatch. Kasi nangyayari po talaga yan. Hindi talaga minsan nangyayari na sabay-sabay kayo. Depende kasi yan minsan sa department na pagpupuntahan po sa inyo.